Nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako. Oh. Bagsak ang presyo. Oh, 12% ulit Papayag ba mababatos. yung Department of Finance niyan? Saka energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Siyempre. Kung ikaw ang Department of Finance, Opo. bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa iyo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda. Opo. Hindi kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga, napakamahal. Ay, oo. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Magkano yung production cost? 75% sa kuryente? Totoo. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT ba? Ang daming cold storage na kailangan dito sa bansang ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Yung pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na. Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim. Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta rito negosyante. Dadagan ang Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, it's Racing Millionario, sama-sama tayo. Babago mo. Hindi naman din millionario. 1,000 pesos. Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay ho. Mabuhay ang bawat Pilipino. Lalo na ho yung mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ho sa ating Tatay Digong. Alright, so nagbabalik na naman ho tayo. Meron naman ho tayong pag-uusapan patungkol ho itong unang gawing hakbang ho ni Senador Marcoleta, mga kabalitaan, pag siya po ay sa oras na makaupo na ho dyan sa Senado. At napakaganda ho yung kanyang plataforma di gobyerno ay talagang pang taong bayan ho at kapakanan ng mamamayang Pilipino ang kanyang unang gagawing proyekto na kung saan ay kanya na itong ipinangako sa kanyang pangangampanya. At unang mabubukulan ho dito, mga kabaitan, ay itong si Ralph Recto. Tama po ba tayo? Check muna natin kung ano pa. Siya nga yung author ng Value Added Tax, mga kabaitan. Itong si Ralph Recto. So sinerch ho natin, so siya pala talaga yung author. So ngayon po, dahil nga po ay itong VAT, di umano ayon pa ni Senador Marcoleta, napakalaki. Dati daw, naging 6% VAT sa lahat ng mga bilihin natin sa merkado. And then, ewan ko lang, ba't pinataasan at naging 12%, mga kabaitan, mas lalo na hong naging mabigat na ho sa mga madlang people, mga kabalitan. Okay lang po yung mga may kaya-kaya, yung maka-afford ho na makabili ng mga pagkain sa pang-araw-araw na pinapatungan ho ng 12% VAT, mga kabalitan. Paano po yung mga ordinaryo ho nating mamamayan, yung mga magsasaka ho natin, lalo na po, sama na natin yung mga mangingisda, yung mga laborer ho, mga kabalitaan, paano po ba? Saan ho ba sila hihingi ng tulong para sila po ay masurvive sila, no, sa pang-araw-araw, mga kabaitaan? Itong ayuda, napakalaki ho yung pera, mga kabaitaan. Anyari ho. Ilan lang ho nakakatanggap. O saan ba yung tira? Malamang ho, yun na hong tinatawag na nating kickbacks. At itong 12%, ayon pa ni Senador Marcoleta, na kung suma total ho, aabot ho ito ng 190 billion pesos. Diba? So ang gusto niya pong mangyari, mga kabalitaan, na papababain niya po yung kilowatt per hour ng ating kuryente at maging affordable ho yung bilihin ng ating mga bilihin natin sa kamerkaduhan. So ngayon po, mga kabaitan, nakita ho ito ni Marcoleta na yung 12% value added tax ay hindi nagagamit at hindi napapakinabangan ng taong bayan. At napakalaki ho. Mas lalong napapamahal na ho yung mga bilihin. Isa po yan kasi sa mga dahilan kung bakit kakaunti lamang ho yung mga investors.
mula sa ibang bansa na mag-i-invest sa Pilipinas kasi ang problema ho ay yung talagang kuryente. Sa China, kaya marami ho silang manufacturing company, no? At marami ho silang industrial land ho doon, area, dahil nga po sa kuryente ay napakababa. Sa South Korea, ganun din po. Sa Taiwan, ganun din po. So yun po talaga yung maging problema kasi ang source po talaga yung ilaw. Paano makapag-operate yung isang company nang walang kuryente? Mas lalo na sa Pilipinas ay hindi magtatagal dahil sa VAT. Now, ang tinutukoy ho dito ni Marcolita ay gusto niya pong alisin na ho itong value added tax. Dahil sa gabal ho ito sa ating bansa. Hindi ho tayo makakapag-inganyo ng mga investor at lalong mapapamahal ho yung bilihin sa merkado at naging kawawa ho yung ating mga yano or simpleng magsasaka. Na kung saan ay hindi na ho natin ma-afford yung pagbili ng bigas. Yung 20 pesos na per kilong bigas, nabudol na rin ho tayo. Meron man, dumaan lang ng mga ilang araw, napaka nangangamoy na mga kabalitaan. Nangangamoy ipis. So, naputol, nawala. Mas lalong hindi na babalik yun kasi wala na si Gwen Garcia dyan sa Cebu. Ha? So, ngayon po, maganda ho itong gagawin ni Senator Marcoleta kahit wala pa ho ngayon na nakaupo dyan sa Senado ay meron na ho siya ditong pasabog na mabubukulan ho dito si Ralph Recto mga kabataan. At bago ho tayo magsisimula, huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe ho kayo. Kailangan niyo pong mapindot or pindutin ang ating notification bell. Kasi pag hindi niyo po yan napindot, hindi niyo po mapapanood kasi sinubukan ho yung gurgurin yung ating munting bahay. Kaya minsan kung makikita nyo, bigla na lang bumaba yung viewers ho natin at unti-unti lang inalis yung mga subscribers ho natin. Napakagaling ho ng mga hinampak mga kabaitaan. So para malabanan ho natin, ang notification po, pindutin nyo at manood ho kayo, i-share nyo po yung video ito. Yan po yung paraan para ho mapigilan natin sa kanilang mga masamang binabalak. Wala na akong pinipili itong mga bangago, mga kabaitaan. Then paliguan nyo po ng maraming likes, komento, reaction, opinion, buhusan nyo po. I-share nyo rin po mga kabitaan. At huwag nyo lang pong skip yung ads na inyong mapapanood. Hindi po ba? Deal ho tayo dyan. Asa mga gustong mag-join. So mag-join na ho kayo mga kabitaan para ho kayo ay ating maalagaan. At siyempre, special mention ho natin. Ngayon natin i-mention yung miyembro ho natin kasi yung kopya ko nasa second floor. Nakalimutan kong ibaba. Si Elijah TV, si sino ba yun? Si Ma'am Concepcion at lalo na ho itong si Boss Romeo de los Reyes. So sila po yung ating bagong miyembro ho ng ating munting bahay mga kabaltaan. At sa malupalop na ating mundo, Kabisayan o Mindanao, lalo na ho kasama na ang Luzon, basta may mga Pilipino, ang programang ito ay para ho sa India. At ito na po, panoorin natin diretso. Wala ho tayong, hindi natin puputulin to para mas maintindihan ho ang mga sinasabi ni Congressman Marcoleta. Narinig namin ang inyo po mga pinangako sa kanila. Siguro masasabi natin, ano po gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan kong na unang seryosong problema na pwede kaharapin nyo po bilang senador ng ating bansa? Ang unang-unang nakita ko, at yan ay pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun eh. 27%. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Filipinos. So, gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kung kulang sa 40 million yung magsasabi na gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan importante. Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, opo. Saan mo sila isasubsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs halimbawa. Palagi ko sinasabi na, ito si Kuya Benny, galing sa irrigation ito. Ayan, opo, oo. Kapag yung pataba kasi, napaka-importante sa panig natin. Masasakripisyo yung ani mo per hektar kapag pag binawasan mo yung 8 bags ng pataba, urea, yung pataba. Opo.
Magkano ang isang bag ng Kuya Benny? May data ka pa ba? Yung pataba, 8 bag sa loob ng isang yung isang hektarya. Sa pinakahuling bilatan ng Nelson, mga 2,000 Nelson yung pataba, no? Hindi palagi Fertilizer, 16,000. no? Wala man mangungutang pa yung tao. Ngayon, alam mo, sinakripisyo niya, 2 lang o 3 bags lang. Yung productivity ng farm niya, wala talaga eh. Opo. Hindi niya may produce yung tamang produce eh. Kasi hindi naman dumadami yung sakahan mo, umuunti yan. Yung pressure ng population mo, di ba? Lalo na ngayon, pati paggamit ng lupa, hindi pa naitalaga yung mga tuntunin dyan. Opo. Kailangan ganun ang gawin natin. Pag napataas mo yung productivity ng farm natin, doon lamang tayo makakarating doon sa food sufficiency. Food sufficiency pa lang, hindi security. So sa madaling salita po, ang isang bag, ang alam ko, nung medyo involved pa tayo sa agriculture, pumapalo ng mga 2,300, 400. May 2,000 talaga, Ganun. tama, Ganun. Pwede namang halimbawa sa pagsasubsidize niyan, para hindi na masyadong mataas yung presyo. Ba't hindi na lang government to government kasi yung importation? Para sa ganun, wala na yung traders eh. Pangalawa, habang ako'y nangangampanya, may kasama akong isang grupo ng mga nagbebenta ng organic fertilizer. Opo. Talagang kinakasangkapan namin yung mga kooperatiba ng mga farmers. Nagsimula sa Laguna, nakarating hanggang Leyte at saka yung Samar. Itong tatlong ito. Ako rin nabigla na pwede rin palang mangyari yun eh. Meron silang organic fertilizer. Kapag kayo nang ginamit, 2 bags na lang ng urea ang gagamitin. Hindi naman buong mawawala. So invest na 8. Magiging 2 na lang. 2 na lang. Isipin mo yung tipid. Pagkatapos, yung yield niya, magti-triple. Ngayon, dahil napatunayan namin sa Laguna, nung kausapin namin ng cooperative, payag ba kayo, sabi ko. Kasi nga, ang pinagmumulan ng usapin dito yung pabiro na 20 pesos per kilo. Na hindi naman nangyari talaga Pangako lang Pangako lang, pero hindi nangyari. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag na-harvest na ninyo ang inyong pananim, yung 20% nun, ipakiskis natin, pagkatapos, pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa Pwede. Yung 80% may kita na siya Kaya payag yung farmer. Kasi nga, yung subsidy na ibigay, yung organic fertilizer, bumaba yung Ang matitipid mo, yung 6 na bag, nasa kulang 15 mil din po. Kaya nga, pumayag siya yung 20% ang isakripisyo niya para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos, hindi nga lang maramihan, dahil nagsimula lang sa 20%. Pero kung yung konsepto na yon ay may papapagit natin. Iba-ibang pamamaraan At the same time, isasubsidize ng gobyerno. Pagkatapos, i-cluster natin ang farming. Para sa gano'n, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi naman kailangan maramihan ng patubig. Gumamit na lang tayo ng 7 hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkunan ng pagkain natin. Doon na nakoconcentrate lahat ang programa ng gobyerno. Mapa-fertilizer, mapa-pesticidyo, insecticide, irrigation. 8 probinsya na lang halimbawa. Bakit 80 pa yung probinsyang tatamnan mo, kalat-kalat ang inputs? Ngayon, ma-address natin ang tungkol sa pagkain. Unti-unti, hindi ngayon. Walang gumagawa nito Salabat yung Ang gusto, ang isa-subsidize, yung mismong bigas. Kaya nga nag-utang-utang na tayo. Saan tayo pupunta pagka gano'n ng programa? So, pagkatapos banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Yan ang sinasabi kong palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan ko. Nakapagka sa lalong madaling panahon nasolusyonan. Halimbawa, sinabi ko sa mga kasama ko, kain at kuryente na to mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Bagsak ang presyo. 12% ang papayag ba mababatos. yung Department of Finance niyan? Baka energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Kung ikaw ang Department of Finance, bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa iyo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda. Originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. Ibalik natin doon. Yun ang original Yung original na provision, wala, zero VAT Ganun ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 ano ba nakasulat sa primary objective? Basahin mo yung section 2. Affordable ata, abot kayang presyo. Ano ibig sabihin ng affordable? Mahal. Hindi po, mura, abot kayang. Alin na susundan mo? Yung batas o yung iniisip mo? Ayun. Bakbakan tayo kung gusto mo. Hindi, pero sasabihin naman nila dyan ko, hindi, kapag binawasan natin dyan, marami ring pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, mawawalan Hindi ko naman sinasabi na hindi ka kumuha ng gumawa ka ng ibang paraan. Pero dito, wag ka dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Huwag mong ipilit, gumawa ka doon. Problema mo kung saan mo kukunin. Kasi nga naman, sabi ko batas sa'yo, pala yun, ilalaban ko ito yung batas. Hindi kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga, napakamahal. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo.
magkano yung production ko? 75% sa kuryente. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT ba? Ang daming cold storage na kailangan dito sa bansang ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Maging pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na. Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim eh. Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta ritong negosyante. Ang daming magtatayo ng pagawan. Dadami ngayon ang trabaho. Madadagdagan ang kita ng mga mamamayan. Ngayon, nakakahabol ba yung karaniwang kita ng mamamayan sa taas ng presyo ng bilihin? Oo nga po noon. Last month, basahin mo yung dyaryo. Bumaba raw ng 1.5% ang inflation. Bumagal nga raw po. Tinanong ko sa ano, nandun ako sa Liwasang Bonifacio, mga kababayan. Yung dyaryo po ngayon, kung nabasa ninyo, bumagsak daw po ang presyo ng bilihin ng 1.5%. Naramdaman niyo po? Hindi! Sigaw na tayo. Nasabi ko pala, naramdaman. Hindi po, kanila kagad eh. Nako. Paano mararamdaman? Yan ang sinasabi ko. Bakit di ba natin kaya? Kaya natin gawin. So kung gagawin pala ko, meron naman palang madali ang solusyon eh, no? Kailangan na pala... Political will. Ito, example. Kuya Benny, ilan bang kilowatt hours ang kinukonsumo ng ating bansa sa loob ng isang taon? Naku, wala kaming idea niyan ko. Kayong tatlong mga magagaling dito. Malaki po, malamang ko malaki yan. Ilan? Magkano? Wala kaming idea niyan ko. Kuwentahin natin, ilang kilowatt hours ang pangkalahatang konsumo, lahat ng mamamayan sa loob ng isang taon? Itatanong ko po yan sa Senate Committee on Energy. Kaibigan ko yan May kayo. kaibigan ako, si Google. Hindi, si Senador Rapi. Ginugoogle niya. Ayan, sige. Meron ka na? Hindi na po. Nag-iisip pa. May kaibigan ako si Google eh. Natalo nung election. Wala, mabagal mag-isip din itong... 110 terawatts. Yan. Ibig sabihin yan, 110 billion kilowatt hours. Terawatts ang sinasabi niya. Terawatts hours. 110 billion. I-multiply, sa 10 piso na lang, para tayo madali, 10 piso ang rate ng kuryente. Sige, bien na mag-compute yan. Sige. 12%. 1 trillion 100 billion. Marami. 1 trillion 100 billion times 12%. Kasi bat eh. Si Kuya Benny ang maliwanag na lang, sabihin mo 130 billion pesos. Yan ang nakolekta niya. Yan ang kolekta niya. Sa bat. Budget. 120 billion per annum. Magkano yung pinamimigay nilang ayuda? Depende po. Yung pagka pinagsama-sama natin. Ilan ang ayuda, Nelson? 5 po yan eh. 5. Sige. 5. AX, MAIP. Teka pa. Wala pa tayong box populi. Baka tayo nagagalit. Sige po, tapusin natin yun. Mabibitin tayo kong. Yung punto na yan. Maganda yung bagay na yan kong. So sabihin na 5. Mga... Alin-alin yung ayuda ko, Kuya Benny? Tupad, AX, AKAP. MAIP. Ano pa isa? 4 piece. 4 piece. Yan. Yung total ng 5 na yan, 194 billion. A year. Opo. Ito yung nakabudget ngayon, 194. Ganon din nakaraan. Ngayon, 130 billion yung 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 sa 12% VAT mo ng kuryente. Yung bang 194 na ibigay lahat sa tao yun? Sabi po nila. Kinolekta mo pero pinamigay mo rin eh. Opo naman. Pinamigay mo rin eh. Tinatanong ko sa lahat ng lalo na kapag malaki yung rally. Alam ko po na kayong lahat ay nabigyan naman ng akap. Hindi po. Talaga, ayun po nga eh. Hindi po. Ibig po nyo sabihin, sa karamihan po ninyong yan, wala po isa. Hindi po. Okay. 194 billion eh. Ganun kalaki. Alam ba ninyo kako sa halaga na yan kung ilan ang bilang ng mamamayang Pilipinong may hirap ang dapat na mabiyayaan? Ng mga... Alam po ninyo? Ayuda na yan. 27 million dapat. Sapagkat yun ang pinakamahirap sa atin. Doon yun ang target mo eh. Kung hindi kayo nabibigyan, tama po yung aking tansya na wala pang 10% ang nabibigyan. Kaya nga mula doon sa kwenta na yon, sabi ko, ganito lang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo. Ang tanong, sana yung tira? Siyempre, kickbacks. Yun ang sinabi ko kanina, di ba? Wala nang mag-audit. Di nasa kanila na ho yun mga kabalitaan. Ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin yan. Sigawan silang lahat. Hindi ramdam ng tao yun. Ramdam kasi mahirap kapag talaga. ginawa po natin yan, 27 million ang mabibiyayaan. Lahat makikinabang. Lahat makikinabang. Ang problema naman po, yung mahirap, sa dilang mahirap talaga, naka-jumper yung kuryente. Ano mo naman? Basta yung sa resibo, yung 2,000 pababa. 2,000 ang binayaran. Yung naka-jumper ang kuryente, kaya nga alisin natin yung System loss. System loss. Marami paraan nga eh. Sabi ko, pag ganito ang ginawa natin,
27 million kagad ang nabibigyan. Hindi kagaya ngayon, nagko-complain kayo, hindi pala lahat nabibigyan. Opo. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretso sa inyo. Wala pa nga akong magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko, nakakala mo sa kanila galing itong perang ito. O, di masaya tayo lahat. Kung Sa mga tweet, bakit mo kukolektahin yung pagkatapos ibibigay mo rin na ayuda, hindi rin man napupunta roon. kung sa kukumpute natin 27 million. Hindi, malinis siya sinasabi ni Senator Ana. Hindi niya pinupunto na naibulsa yung perang yan, ha? Hindi niya na ipinupunto roon. Ang ipinupunto niya na lang is hindi natatanggap ng dapat ng mga tumanggap. Tinatanong ko sila, napakarami. Oo nga po. So hindi pa natin naiimbestigahan yan yung talaga bang naibigay o hindi. So imagine, eto siguradong makakarating. Kasi direkta na eh. 2,000 pababa, libre ka na. Pero magkano po yun kung annual? Kung 27 million na household? 130 billion nga eh. Makakamura ka pa eh. 194 nga yung ano eh. Yung ayuda. Yung limang ayuda, 194. Samantalang sinasabi kong eskema, 130, di may sukli ka pa. May mga 60 billion ka pa pala matitira. Ngayon, sasabihin ko sa mga kasama ko, limbawa, nag-meeting kami sa Senado. O, bigyan niyo ako ng mas magandang ideya. Pero yung 60 billion na tira ho mga kabalita, no, napaka malaking bagay na ho talaga ho yan. Marami pa hong mapupuntahan ho yan na tulong para sa ating mga kababayan, karagdagang proyekto ho sa ating gobyerno. So ito ang klaseng abogado at senador ang kailangan ho talaga ng ating bansa. Sana dadami pa ho itong klaseng abogadong ito na senador na ho natin ngayon, na si Senador Marcoleta, para ho talaga yung ating bansa ay lalago at lalago pa ang ekonomiya, mga kabalitaan. So ngayon, mahirapan no tayo maghanap nito, pero na lang kung may political will yung isang politiko, senador, na kahit hindi siya abogado, ay magiging magandang tandem ho ito ni Congressman Senador Marcoleta. Ideya. Susunod ako sa inyo. Kung meron kayong ideya. Mahihigit pa ron, ano? Kung mali ako, hindi masyadong maganda sa akin, ibigay mo sa akin yung mas maganda. Alternatibo mo. Natin. Kapag napatunayan natin mas maganda yung sa'yo, susunod ako. Tayo. Kaya lang, hanggat hindi ka nakakapag-isip ng mas maganda sa sinasabi ko, sumunod ka sa akin. Tama nga naman yun. Kung hindi mag-aaway tayo. Yun na nga. Kasi merong ibang mga mambabatas talaga ipipilit yung gusto nila eh. Yun na nga. Pero ito hindi naman pinipilit at sinasabi, baka may mas maganda ka riyan. Hindi, dalawa lang. Parehos lang eh. Pinipumayag akong makolekta mo yung 12%. Nawawala din eh. Kinolekta mo, nawala din eh. Ibigay mo na lang diretso. Napakasimple naman. May makikita pa akong buting dulot niya, Kong. Kasi kung bababa ang kuryente natin, papasok ang mga malalaking kumpanya, manufacturing company, magkakaroon ng trabaho ang tao. Yung sinasabi kong iyon, pag inalis mo 12%, payag din ako doon. Ang dami kong iskero. Ayaw nyo sa akin, 12% alisin natin yung VAT. Paraan. Di lahat ngayon mabibigyan. Hindi lang consumers, pati yung negosyante. 12%. 120 billion pesos lang yun. Sasabihin mo sa Department of Finance, Kuya Benny, humanap ka ng ibang paraan. Hindi sa kuryente. Sapagkat ang nakalagay sa kuryente, murang halaga. Dito mo kinuha eh. Dito tumaas. Lalabag doon sa pangunahing layunin ng batas. Yun yung sinasabi ko. Nilagay pa sa batas, hindi pa. Statesman na kailangan natin sa Senado. Kasi nga sa seryoso talaga. Pero pag ito pinatupad, Kong, isabihin sa lalong madaling panahon ba, i-epekto ito sa laylayan ng ating bansa? Yung sabihin yung mga pangkaraniwang mamamayan? Bakit? Hindi mo ba alam, Kuya Benny? Kaya ikaw ang inaano ko dahil kasama ka sa gobyerno dati. Sa ngayon, tingnan mo yung EPIRA. Ilan lamang ang nililibre? May libre dyan, yung tinatawag lang lifeline rates. 200 pesos mababa ang 200 pesos yun lang ang nililibre. Sinong pamilya na ang kanyang konsumo 200 pesos? Sa sobrang mahal na kuryente ngayon. Di parang... Sige, 200 ano? Yung bahay na wala nakatira. Siguro. Hindi, bahay nga mo lang nakatira eh. Nagbabayad pa rin. Mataas ba sa 200? Kasi binabayaran mo system loss. Pakikinabangan ba ng isang pamilya 200 pesos na worth ng kuryente? Siguro isang araw lang nang sindi ng ilaw, pagkatapos wala na. Puro kadiliman ng kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Anyway, ang pinag-uusapan natin, yung talagang mararamdaman ng tao. So, ngayon, kaya palagi ko sinasabi, sige, ayaw ninyo ang aking panukala. Magbigay ka ng panukala. Pag hindi ka magbigay ng panukala, huwag ka nga arte-arte dyan. Mag-aaway tayo. Ayun. Sige. Sige po. Ito mo na. Ang aga naman ito. Alright, so yun po mga kabaitaan, no? Napakaganda hong explanation, pagpapaliwanag ni Senador Marcoleta na kung saan po ay sinasabi ho niya dito na ang VAT ay sorso ng pangungurap ng ating mga buayang politiko sa ating bansa. At nalaman niya po na marami pala ang hindi nakakatanggap ng ayuda. At yung ayuda po ay aabot ho sa limpak-limpak na 194 billion pesos. At 27
milyon nating mga nasa laylayan ang dapat sanang makakatanggap. Pero marami ho ang hindi nakakatanggap. Paano naman makakatanggap pag yung pera ay nasa kapitan or nasa mga opisyalis sa local government at kung sino yung malapit sa lutuan ay talagang makakakain ho mga kabalitaan. Paano pag wala? Paano pag malayo? Paano pag pangkaraniwan lang na walang kakilala ho mga kabalitaan? Kakalimutan na lang yung tira. Saan na po ho ba? Siyempre, ililigpit yung tira kasi magamit pa ho yun mga kabalitaan. Malamang nagamit na ho ito sa panahon ng eleksyon. Ngayon nagdaang eleksyon, malamang ubos na ho yung pera ni Tamba at sa kanilang pamumunod dyan sa Davao at tinanggap lang din ng mga Davaoenyo at sila ay nauto, sila ay pinapaasa lang ng mga taga Davao at tinanggap, ayun, hindi ho nanalo si Carl Nograles. At totoo po, pag mura ho yung elektrisidad, malamang 100% marami na hong makakapagtrabaho mga kabalitaan. Yung mga tambay dyan, makakapagtrabaho na ho. Wala na hong problema. Kung ekonomiya ang pag-usapan, basta may... Ang nakakaganda kasi sa isang bansa, pag meron hong kung meron ho tayong industrial area ho, yung mga manufacturing company, ay talagang yayabong ho talaga yung pamumuhay ng bawat isa. Kaso, ang yumaman lang po, gumagawa sila ng bataso nila, pero sila lang ho yung yumaman dahil para lang ho sa kanila ho yan. Tamang sinabi ni Attorney Marcoleta or Senador Marcoleta na hindi ho nila nagagamit at hindi napapakinabangan yung 12% VAT or value added tax ni Ralph Recto dahil, ewan kung saan napupunta ho mga kabaitaan. Sabihin na lang natin na na-misplace. Ha? Na-misplace yung kinokolektang tax at siyempre wala mag-audit, baka yung nag-audit ho baka meron ding lagayan dyan, so hindi parang hindi na magkakaalaman. Manahimik ka na para wala ka ng problema at yayaman ka pag kakampihan mo kami dito. Kung nagustuhan niyo po mga kabaitan itong ating video presentation, maraming salamat to sa inyong walang sawang tumutok at sumuport at panunood sa ating munting bahay. Ulitin ko po, huwag kalimutan pindutin ang notification bell, subscribe na ho kayo. At labanan ho natin mga taga-gurgur ho ng DDS vloggers ng YouTube channel ho natin mga kabalitaan. And then pasasalamatan din ho natin yung ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat sa walang sawang pagbabantay kay Tatay Digong Duterte. At of course mga kabitan sa ating mga makabagong bayanan ng ating bansa na sinasaluduhan ho natin, Overseas Filipino Workers, kayo po ang aming makabagong bayani. Maraming salamat po. Sa ating mga kapatid na Muslim around the world, assalamualaikum sa inyong lahat. Mabuhay, massalam. At lalo na ho kay Mami Rose at saka kay Boss Tobias family dyan sa Lapu-Lapu sa Cebu. And then si Boss Romeo de los Reyes at si Ma'am Concepcion, Rosana Concepcion at itong si Elijah TV mga kabalitaan. Sila po yung ating miyembro ho ng ating bahay. So, naninirahan ho sila sa ating bahay. Kaya kayo, pag gusto nyo mag-join, malaking bagay ho yan mga kabitan. Pindutin nyo po ang join button dyan. Yun, pwede na ho kayong makatambay lagi at updated lagi sa ating mga pangyayari sa lipunan mga kabalitaan. Kaya ako po'y magpapasalamat sa inyo. Kita-kits tayo sa susunod mga oras sa ating pagbabalik ko sa paglalahad ng mga panibagong presko at komprehensibo ng mga balitaan at ating pagtutuwid sa mga binabaluktot na mga impormasyon mula ho sa mga baluktot na pag-iisip nakakampi ni Bonget mga kabalitaan. To God be the glory. Wawa. Chip. Peace out. Gun Agad Balita.